Put down. Paborito na yan. Hello Kathleen fans! So narinig ninyo ang boses ni Ma'am Catherine. Ito pa po yung kanilang photo shoot mga kasambreros dun sa El Official. Kahapon lang kasi in-upload ni Miss Nate sa kanyang Facebook account. So ngayon ko lang po nagawan din ng vlog. O nung nakarang araw pala, so inunaw kasi yung sa PGT at saka yung Casino Plus nila kagabi. So ito no, parang nasa likod siya ng camera habang si Sir Alden po ay nag-aayos at saka time na niya na kukuhaan mga kasambreros ng camera or ng kulit-kulit pa nga nito kasi yung naglalaro pa sa camera mga kasambreros. So tingnan ko, double check ko kung bago ito na ng El Official. So hindi pala kasi pareho sila ng damit dun sa una pa niyang parang in-upload na una mga kasambreros and mga kapantas. And then ito mga kasambreros, si Alex Roman yung paaabangan natin sa Out of Order, no? Si Pops Alden po ay yun yung kanyang pangalan dito sa Out of Order, na kasama nga si Ma'am Heaven Peralejo. So siya ang actor, siya rin yung producer, siya rin yung director. Grabe no? Talagang grabe ang inyong Chief Executive Officer, ang CEO ng Myriad Entertainment mga kasambreros, kasi all-in-one ang inyong Pops Alden. So dito ko nalaman na parang kumaga pa tayo din mismo dapat magkaroon ng ganong mindset na tinatry natin yung mga bagay-bagay nung hindi pa natin natatry mga kasambreros. And then ito, syempre jogging is life kay Pops Alden kanina. Morning run, March 31, 2025, no, last day na ng Marso mga kasambreros. Kasama niya dito si Ma'am Barbie Forteza. Litaw na litaw talaga yung pagkaputi ni Ma'am Barbie Forteza, no? Mas maputi lang siya ng konti kay Pops Alden, pero yun nga, present si Ma'am Barbie, as in Barbie doll mga kasambreros, sa sobrang bait. Wala yata yung Kim Pao dito, pero kung meron may lalabas din yan na video or photos mga kasambreros. And then yun, nag-my day din, nag-story din si Pops Alden ng love, save, adopt bilang for daddy, at saka concern siya sa mga aso kasi nga siya rin po ay dog lover mga kasambreros. So nag-story siya na part ng PAWS or ng the Philippine Animal Welfare Society na charity or foundation mga kasambreros na nag-aalaga sa ating mga aso, no? Pwedeng aspin or pwedeng yung may mga lahi or mga kahit yung iba talagang lalo yung mga asong kalye na nanggaling sa sa kalye palaboy-laboy na sobrang kawawa mga kasambreros. So hindi ko alam na nakakawa yung mga aso kapag kunwari palaboy-laboy sila tapos wala mga amo, wala nagpapakain. So lang nakakaawa lang din po mga kasambreros. So kung kaya it's part of his charity, part of his advocacy talaga mga kasambreros na mag-alaga at saka mag-care sa mga aso. And then ito, start pa rin ng voting or ongoing pa rin yung voting natin mga kasambreros para sa Village People or VP Choice Awards mga kasambreros na ay gaganapin ito sa April yung kanilang awarding ceremony. So si Pops Alden at saka ang Kathleen mismo ay may mga nominations dito. So March 29 nakalagay dito na voting reminders, no, 29 pa ang reminder, pero alam ko hanggang April 15 pa pwedeng bumoto mga kasambreros. So let's vote for Alden, Movie Actor of the Year nominee. Tapos si alam ko si Ma'am Catherine meron Movie Actress of the Year, hindi lang nalagay dito, sa ibang caption yata yun. Tapos ang Hello Love Again, Movie of the Year. Tapos ang Pulang Araw is parang Primetime TV Series of the Year. So let's vote for these mga kasambreros and mga kapantas and mga Cathleenatics. Sorry po sa mga maingay na mga kasambreros. So yun po, no? Yan po ang ating Kathleen update at ganap. So i-update ko pa kayo dun sa may PMAC nila soon na project po. Para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. 1 Corinthians chapter 15:33. Makaka-learn po tayo dito mga kasamayan. Do not be deceived. Bad company ruins good morals. So ang ibig sabihin po dito, it's either bad influence or good influence. Pero dito ay ang patama nito mga kasamayan sa verse nito
sa 1 Corinthians 15:33 ay kung pa yung masamang kumbaga pa yung masama nating kaibigan, masama natin na mga tropa or barkada ay talagang hindi malayong tayo po ay maimpluwensyahan at saka masira ang ating moral at saka yung ating ugali. So kumbaga parang ano lang yun parang birds of the same feather flock together. So parang ganun siya mga customers. Kung ano yung trip ng iyong barkada, hindi pwedeng hindi ka hindi ka belong sa grupo kapag hindi mo ginagawa ang ginagawa din nila. So kapag bad influence sila, more likely ay ikaw din po ay magkakaganon soon mga kasambreros. In his first letter, this was Apostle Paul writing or speaking. The Apostle Paul wrote at the false teachers who had come into the church of Corinth teaching that the resurrection of Jesus Christ wasn't true. So ito yung time na nagbabala ulit si Apostle Paul dahil maraming mga huwad na teachers, mga hindi totoong teachers ni Christ ang nagpapalaganap ng maling information or maling katuruan. So kasi kung mabasa natin sa verse 32, 1 Corinthians chapter 15 verse 32, yun po yung parang sasabi nila na ang resurrection of Jesus Christ ay hindi siya totoo. Parang ganon. So sabi dito ay, these people considered only their physical existence and denied life after death or the resurrection. So parang hindi nila isip na may resurrection or may pagkabuhay muli mga kasambreros. And by the way, yung reincarnation po ay magkaiba po sa resurrection. Ang reincarnation, ito po yung pagsasanib ng kaluluwa. For example, namatay na yung tao, sasanib siya sa pusa, sasanib yung kaluluwa niya, sasanib dun sa may halaman or sa gantong uri ng bagay or sa gantong tao ulit or sa gantong So, yun po yung reincarnation. Ang resurrection po, yung mismong kaluluwa, yun na mismo yun, na pagkabuhay muli. So, only Jesus Christ, the first resurrection from the dead. Siya yung unang namatay na muling nabuhay in physical, mga kasambreros. Paul is telling us that in associating with false teachers, we will be adversely influenced by them. So, same goes with yung mga tropa natin at saka sa paligid natin. Pansinin natin, mga kasambreros, kung yung mga anak natin ay parating sumasama sa mga taong pala-study, pala-aral, yung mga taong may good moral character or may good good attributes or good na ugali or good upbringing, ang tendency mahawa yan. So parang mo itong anak ko. So kapag naging close pa siya doon ay ganun din po yan mga source. Kahit tayo mismo kapag sumasama tayo sa mga ating kaibigan na ganito yung ugali, talagang mahahawa at mahahawa ka. Parang yung isang basket na punong-puno ng hinog na kamatis or hinog na apple or hinog na naman dyan. Pag may hinalo kang pag may hinalo kang nabubulok na, mahahawa rin yung iba. So same goes with this mga customers. Yung kung sino yung ating sinasamahan ay yun din tayo. Kahit sa kumpanya, o kahit sa workplace natin, basta yung surroundings natin, napapalibutan tayo ng mga ganoong tao, na mga ganong ugali, na mga ganong pagsasalita, ng ganong uri. So parang nagiging ganon na rin kayo. So parang ganon. For example, yung isang taga Maynila, pupunta siya sa probinsya or sa so yung lingwahe nila minsan, yung ugali nila minsan, na-adapt nila kasi ang tradition, ang paniniwala, ang culture, ang trip ng mga pagkain, pagluluto and so on. So na-adapt mga kasambreros. Kasi tayo parang vulnerable tayo or susceptible tayo mga kasambreros, prone tayo sa changes. That is why God is only, siya lang yung hindi nagbabago. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So the point Paul makes here is pertinent to all people in all ages. So in general na po ito yung sinasabi ni Apostle Paul. When we associate with or take delight in the company of people with worldly morals, we run the risk of mimicking their behaviors, their language, and their habits. So yung nasabi ko kanina, minimimic natin yung mga butterflies, yung mga chameleon, so yung mga iguana. So may mga sila, may mga tawag dito, may mga ito yung mga experts sa mimicking, yung camouflage, yung ina-adapt nila at saka nag-a-adjust sila dahil doon sa kanilang paligid or sa kung sino man ang kasama nila. Before long, we are no longer of Christ but of the world, with its denial, absolute authority, its rejection of the Bible as of the Word of God, and its ideology of relative morality. So parang dati ang tao ay wala pang Diyos dahil sa puro law, batas ang nangingiral
sa time ni Moises until the coming of the Messiah. So parang ganun. So what are we going to do? Paul provides us the answer at the very end of the chapter. No, sabi niya dito sa 15 mga listeners, therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. So that's verse 58 po mga kasambreros. So bilang tayo mga parents, mga kapatid, mga asawa, bilang kaibigan, kailangan po ay wag nating hayaan na yung ating mga anak, lalong-lalo na po kapag maliliit pa yan, kapag pinasama natin at saka napalibutan na yan sila ng mga ng mga kuya, mga ate, mga pinsan na nakakatanda, mga tito, tita na mga palamura. So paglalaki niyan ay maging palamura din yan mga kasambreros. So kung mga tito naman na godly, mga tito, tita, mga pinsan na nakakatanda, mga magulang, of course na may takot sa Panginoon, ay yun din sila paglaki. So let's always remember na kung ano yung nasa paligid natin ay nakaka-apekto sa atin or sa ating buhay in general. So parati nating tatandaan, ang bad influence ay may iwasan natin kapag syempre do the opposite, good influence sa mga kasambreros. Alright, so lamang po in the meantime nawa po ay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, the Lord Jesus Christ, the source of all goodness and good attributes and characters. And everyone said amen and amen. See you sa next segment po mga kasambreros, and paalam po. I love you.